Ano yung parang nararamdaman mo ngayon? Masaya po kasi po makakapag-aral po ako. Hmm. Kahit nagkahiwalay kayo nung ano mo, makakabalik ka sa pag-aaral, naging mas parang payapa ka ngayon. Opo. Yung nararamdaman mo, Opo. yung pag-iisip mo. Opo. Hmm. Yun yung maganda na eh. Kasi kung nagpatuloy tayo doon kasalanan, ano mangyayari? Magulong buhay po. Hmm. Mapapahama ka. Yan yung ayaw kong mangyari, yung mapahama ka, no? Tutay. Ate, tabi tayo. Kagabi wala akong katabi ah. Solo niyo lang tayo. Anong ginawa niyo kagabi tayo? Wala, ang tulog. Tutulog ng malamig. Sabihin niyo sa kanya ng mga napag-usapan niyo natin. Kay Kuya Rex. Nung napag-usapan namin ni Kuya Ram, mag-aaral saka hindi na pwedeng pumunta din si Yun, ang dapat. saka imi-monitor na yan kung papasok o hindi. Binan talaga siya dito ng mga tao na. Hmm. Kagahapon, nung pag-alis niyo, nakausap ko yung mga tao dyan sa labas. Ano po? Talagang binan siya dito. Hmm. Pagka siya nahuli dito, dadamputin siya dito. Pag nakita siya. Oh. Eh, ang problema lang kung baka daw manglaban. Baka daw maano pa. Kaya yun ang, kung pwede lang daw, wag na siyang umapak dito. Pagka daw po maglaban, baka Baka nga may magawa pang hindi maganda kung manglaban. pagka nagpumilit po siya magpunta rito. Eh, yung sabi sa akin kahapon, kung bakit daw to umalis. Ako, inuntahan ka ko yung batang babae, yung anak. Hindi ko alam kung susunduin o mananapili doon. Hmm. Bakit nasaan ba ika yung bata? Yung pagkaalam ko kako yung DSWD ang nakahawak sa kanila. Hmm. Eh hindi ko kako alam kung babalik ng maaga o mananapili mo na doon ng mga ilang araw. Yan lang ang pagkasabi ko sa kanila. Tapos yung dinugtong nila, yung lalaki ka, sana wag na namin makita dito. Hmm. At hindi talaga daw kaduda-duda daw kilos ng lalaki. Hindi Hmm. basta-bastang pagkatiwala. Ngayon po kasama namin si ano po yung pakiramdam po na nandito po yung Yung masaya ang pakiramdam ko at nandito ulit sila. Hmm. Taka ang ano ko naman, hindi ko naman yung pabayaan yung mga yan. Hmm. Hanggat gusto nila mag-aral, nag-aral sila. Ako katulad ko, wala akong pinag-aralan. Sa kanila ko na lang babawi. Hmm. Yung wala sa akin. Tay, sabi niyo gagawin niyo po lahat. Opo. Hmm. Hanggat makakaya ko, gagawin ko. Hindi po yung siguro kakaiba akong stepfather nila kaysa nauna. Hindi ko kayang pabayaan sila. Pagka sa akin nangyari yung gano'n. Eh, may batas naman tayong usig, di naman sabihin tayo mismo ang usig sa kanila. Sana matuto man lang lumapit sa may mga katungkulan. Hmm. At yun din ang sinabi sa akin bakit hindi linapit agad daw namin. Nalik nga ang lapit. Kaya medyo nasisi din konti yung mga tao dyan, yung nanunungkulan. Nasabihan ho pala kayo. Nay. Hindi. Siya po. Ako ang napagsabihan nung kahapon. Hmm. Kasi dapat nasa aking pangalaga na yung bata, dapat agad ako gumawa ng aksyon para ma-actionan din agad nila. Hmm. Eh kung kailan daw nakalayo na yung tao, nakakapa-umaksyon, walang hahabulin. Yan ang ano lang yun. Ano ang gagawin niyo kung bukas makalawa nandyan po siya nagpupumilit sa inyo? Naka-blatter siya. Hindi po. Malay niyo lang na hindi natin alam nandyan pala bukas makalawa
nandyan pala. Eh di, agad-agad kami mag-report sa barangay. Yan naman ang sabi ng barangay sa amin. Kung sakaling makita nyo, mag-report kayo agad at aksyonan natin agad yun. Kasi sinasabi po niya, magkaibigan o kayong matalik. Ang inaano ko, baka pakiusapan o kayo na pagbigyan niyo ng mga ilang oras. Sabihin tatay, may dala akong ditong Ay, ewan ko lang sa kanya, pero kung para sa akin, wag na siyang sumubok umapak dito. Dahil hindi naman ako galit sa kanya. May taong nagagalit sa kanya. Yan ang, ay paano kung masa kasalubong sila dyan? Hindi napahamak lang siya. Wala naman kong galit dun sa tao na yun. Kung gaano nila tinanggap bilang isang kaibigan, ganoon din ako. Kaya lang, ang problema ay may taong nagalit dahil sa hindi matanggap nila yung ginawa niya sa bata. Linayo niya sa magulang. Eh, kahit sabihin na gusto ng bata, sumama. Pusang sumama, ay mali pa rin daw yan. Hindi raw pinatulan ng mga ganong bagay. Imbes tuturuan niya sa tamang landas yung bata, lalo niya linigaw. Dinala sa kapamakan. Eh sa edad na yan, dapat talaga nag-aaral. Kaya yun lang ang masasabi ko. Okay, ganito po. Tay, may kasunduan po kami nung lalaki, no? Nay, may kasunduan po kami nun. Kasi gusto natin dito, yung maitama lahat po ng mga mali, mabigyan nun ng magandang kinabukasan ng yung bata. Basta pagka nakita niyong ali-aligid dyan. Pero sa tingin ko, tutupad doon sa napag-usapan namin. Sana. Ang Tumawag sa akin kagabi yun. Ano po Hindi, sabi? kaganinang umaga. Apo, ano po? Magpapaalam daw sa inyo. Aalis daw siya. Yeah. Sabi ko, kung aalis ka dyan at pupunta ka dito, huwag ka lang ako magkamali. Dahil sa akin, hindi naman ako galit ka ako sa'yo eh. Ang problema lang ako kung makita ka ng taong nagagalit sa'yo dito. Dahil halos karamihan na dyan, galit sa kanya. Iba ko kasi ginawa eh. Sabihin na nating nagmamahalan no sila. Pero ano mo eh. Hindi matatanggap ng mga taong ganun. Minor edad na talaga hindi kayang ibigyan mong pabayaan mo na lang. Talagang gusto nga kagabi inaaya ko, tara puntahan natin. Hindi ko nga rin alam kung saan kayo doon sa Pampanga. Alam ko yung sinasabi nyo na kaya lang nung araw yun nagbibiyaya akong buhangin doon. Ay ngayon, laki na pinagbago ng Pampanga. Sabi ko, hintayin na lang ako natin umuwi dito at uuwi ako. Sinusundo ako yung bata. Yan lang ang sabi ko. Nag-aaya na ko pala sila doon. Susugurin nyo doon. Talagang tutugisin, may mga katungkulan dyan. So, hintayin na lang ako natin pagdating nung ina, kung anong dapat gawing aksyon, ay tsaka tayo. Okay lang kayo, Kuya Rex? Okay naman ako. Ano pong nasa isip nyo ngayon? Parang malalim po eh. Hindi, inaano ko lang, basta iniisip ko lang yung sinabi ko, totoo talaga lahat yun. Kung sakaling makita nyo dyan. Yan ang hindi ko lang alam kung anong gagawin sa kanya ng mga tao dyan. Ito sabihin nyo po, mapapanood nyo ako kasi ito eh. Sabihin nyo sa kanya yung gusto nyo sabihin. Ang ang payo ko lang sa kanya, kung nasaan man siya ngayon, sana wag na niyang subukang pumunta dito. Dahil hindi ko alam kung anong magagawa ng mga tao dito. Basta ang alam ko lang, binansya ng mga tao dito. Kaya sana matuto siyang umiwas sa lugar na hindi na dapat siya doon pumunta. At kung sakali, kung mag-aral man yung bata, wag naman sana niyang puntahan sa eskwelahan. Dahil kahit nabigyan ng pansin na pinupunta niya sa eskwelahan, ay lalo pa rin aksyon ng mga nanunungkulan dito. Yan lang ang masabi ko sa kanya.
sana tumupad siya sa gusto niya. Gusto naming mangyari. Okay, Martin, tawag mo si ate. Para makapagpaalam na tayo. Ano po yung mga ano niyan? Anong nasa isip niyo ngayon, Nay? Masayang masaya po. Mm, Dito na po ulit yung anak ko. okay. May gatas pa sa labi itong bata na to. Sinira lang yung ano. Kapunasan tuloy. Oo. Akala na Siyempre. galit nga din galit na galit nga din yung tinirahan namin dun eh. Gusto mo inaano na ako lang, ano ate, kaya ko ipakulong yan. Yung kanina na yun. Yun lang, wag na wag makita si Ruin ng palakad. Na din na sila, no? Galit sila. Mm. Galit na galit kay kuya. Dahil sa ginawa nito. Mm. Galit na galit. Pero para sa akin po, mahirap naman din pong isisi natin lahat doon. Ganito ko kasi yan. Para lang po medyo alam nyo yung pinag-uugutan ng ano. Hindi po lahat kasalanan naman nun. Kasi ang tutuusin, ano din si ate, parang nagpupumilit. Parang pinipilit din niya yung sarili niya doon. Maling-mali ho talaga yung lalaki, pero parang di ko din maano na parang lahat ng sisi sa kanya. Pero kasi si ate, meron din siyang para kasi pinagtutulakan din po yung sarili niya doon. Tapos isa pa, parang doon siya nakahanap po ng kakampitay. Kasi dahil nga po sa isip nito, nakalagay sa isip niya na yung galit niya, di ba po sa inyo, na binibenta niyo siya. Sabi ko sa pagkakataon na mag-aaral kang maigi, gawa ng wag mong sayangin yung pagkakataon mong may nagpapaaral tayo. Mm. Tingin ka sa mata ko. Ano yung hinahabol ko dito sa'yo? Mapag-aral po ako. Mm. Para? Umayos po yung buhay ko. Mm. Yun yung hinahabol natin dito, no? Kaya, ate, kasi wala ako dito para makita ko, mamonitor ka. Kasi ang mahirap dito, may kasunduan na kami nung lalaki na hindi ka na naguguluhin dito, pupuntahan dito. Ang mahirap nito, may cellphone ka, may cellphone yun. Ano yung maganda natin gawin? Hindi ko naman na po yung kachat eh. Mm. Lock mo. Paano mo mapapangako sa amin na hindi mo na siya kakausapin sa chat? Ibablock ko na lang po siya sa lahat ng ano po, Mm. social media. Promise? Opo. Okay. Tumatawa si nanay, baka si nanay mo siya. Oo. Hindi yata. Hindi ko gagawin. Nahimik na kami, magchat-chat pa. Ano yung gagawin natin para aayos yung buhay natin? Para umayos yung buhay natin? So, mag-aral po muna. Magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng pagsunod sa ating Diyos, magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos, na? Opo. Kasi pagka yung hindi tayo nagkaroon ng pagsunod o yung takot sa ating Diyos, nakakagawa na tayo ng mali. Opo. So, lagi mong iisipin pagka gumagawa tayo ng masama, hindi natutuwa yung ating Diyos doon, na? Opo. Hindi tayo bibless pagka gumagawa tayo ng masama. Naintindihan mo ba? Opo. Paano natin sisimulan yung pag-ayos ng buhay mo? Kayo pa. Para sa'yo, ano yung gagawin natin para umayos yung buhay natin? Mag-aaral po muna. Focus tutukan mo yung pag-aaral mo, no? Basta kung ano yung maitutulong namin sa pag-aaral mo, kasama si stepfather mo. Kasi siya din, ayaw niya naman, ayaw niya naman talaga na malayo siya, di ba? Totoo yan. Talagang ang gusto ko dito lang sila magkasama sila ng nanay niya. Masakit din sa kalooban ko yung malungkot yung nanay niya.
Kasi sabi ng stepfather mo kahapon, parang masakit man sa kanya, pero pipiliin niya na daw na doon ka na lang kasi buti sa pag-isipan daw kasi stepfather din daw siya. So, paano po yung sinabi kahapon tayo para maintindihan po ni... Ang pagkasabi ko kahapon, kung para sa akin, papayag naman ako na doon ka mag-aaral sa kanila. Kasi baka mamaya pag-isipan mo rin ako ng masama dahil stepfather mo lang din ako. Pero kung maniwala ka man sa hindi, ituturo kitang tunay na anak. Di ba, 7 taong gulang ka pa lang, papa mo nang tawag mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa kami ni mama mo. Ibig sabihin, yung 9 months, magkakilala na po kayo nung ano pa, bago kayo magsama. Magkakilala ka. May asawa na po kasi siya. Kaya, May asawa po siya, ayaw niyang sumira sa asawa niya. Nung nagkaano po ng pagkakataon, nagtagpo po kami dalawa. Okay, kahapon o kasi sabi nyo 9 months pa lang o kayo. Ibig sabihin doon sa una nyong asawa, magkakilala na po kayo. Opo. Pero walang nagaganap yung sabi magloko sa amin. Kasi parehas siya may asawa, ako may asawa. Tapos nung malaman niya na hiwalay na ako ng asawa ko, iniwan ako ng asawa ko, eh siya naman din hiwalay din. Para kami pinagtagpo ng ano. Paano po yung pinagtagpo na ano? Parang nagkita kami na siguro baka kami talaga. Sa kayo nagkita? Dito po. Dito? Dito sa paliguan dyan sa ano. Sa Jababa? Apo. So, nagkatinginan kayo, nagkatitigan po kayo, nag-usap po kayo. Dahil Sino po unang nagsalita? Siyempre magkakilala eh. Kaya natural. Eh paano ka ako yan? Eh mayroon naman tayong pagtingin sa isa't isa. Eh wala kang asawa, wala din akong asawa. So kayo po yung ginanon nyo na, dinerecha nyo na kagad. Ano po sagot niya? Sabi ko, may gusto ako sa'yo. Eh, siya naman, sumagot naman, gusto rin kita eh. Parehas tayong walang nang asawa eh. Parehas pinag-iwanan. So, nung nagkita pala kayo, may ano po parang ganun. Opo. Kalkulete. Bait po kasi siya. Tsaka hindi niya po napapabayaan mga pamilya niya. Kahit kami din po na bibigyan din po niya ng ano, nag-share siya sa amin pagkain. Kahit di naman kami naghihingi. Siya lang. Ibig sabihin, may kinakasama kayo or yung asawa nyo, nagbibigay din siya noon, nung panahon na yon. Opo. Okay. Bagong panganak po ako dun sa kay Rutrut. Binibigyan niya po akong pagkain. Dahil wala po yung asawa ko. Ako lang po sa bahay namin eh. Dahil kakapanganak lang eh, magluluto. Nagluluto na ako, bumababa na ako doon sa may higaan namin. Pinipilit ko para uwi na kasi kako yung isa, kaya kako kayo nagluluto na. Sabi ko gano'n sa kanya. Eh ba't ikaw nagluluto? Dapat ikaw uwi na kasi maaga kasi kakapanganak mo pa lang. Hindi, kaya ko nakakoto. Sabi ko gano'n sa kanya. Yun po yung una. Buti na nga lang po, nagkahiwalay kayo nun. Kasi, naku. Nung magkasama, may asawa siya at may asawa ko. Wala pong nangyayari sa amin. Ibig sabihin, yung ano lang ba? Parang kaibigan lang. Hindi naman yung sabing, hiwalay mo asawa mo, may gusto ko sa iyo. Hindi naman. Baka naman pinipilit niyo siya na iwalan mo na, sungitan mo yung asawa mo. Ay, hindi naman. Matagal-tagal din silang hiwalay bago kami nakita. Sabi niyo gagawin niyo lahat at naging masaya kayo ngayon dahil naibalik po natin si ate, di ba? Ano po yung mapapangako niyo kay ate? Basta't mag-aral ka lang maigi. Handa po akong tumulong kung ano man mangyayari. Halimbawa, kung may mang basto sa iyo dyan, handa po akong itaya ang buhay ko para sa inyo. Grabe naman, no? Ano yung gusto mo sabihin kay stepfather mo? Salamat lang po. May napalo ka na ba yan? Nakurot? Hindi po. Nasampal? Sabihin mo sa amin hanggat nandito pa kami. Hindi po.
Okay siya. Okay Opo. yung si Papa, si stepfather mo. Opo. Okay. Kung may sasabihin ka sa stepfather mo, ano yun? Salamat po kasi tinuturing niya po kaming tunay na anak. Kaya po, Nay, ano po yung gusto niyo sabihin sa asawa niyo? Papasalamat ako. Titigan. Gusto ko titigan ko kayo. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nalagaan mo kami ng maayos. Di mo kami pinabayaan. Thank you. Yung angel na dumating sa inyo. Para magbago, no? Mm. Maitama lahat ng mga mali. Pagbutihan mo yung itong darating na pasakan na. Opo. At least yung gusto kong maihabol ka sa pagpasok, ayan na. Tapos, ang maganda rito, unti-unti na nating maitatama lahat ng mga mali. Naintindihan mo ba? Opo. Anong mapapangako mo? Mag-aaral po muna ako ng mabuti. Nangyari lahat yan, nabili lahat yan dahil sa pagmamahal ng ating Diyos sa iyo, sa mga kapatid mo. Hindi lang ikaw yung nabilan, pati yung mga kapatid mo. Kita mo, wala pa pala silang uniform. Hindi ko naman inaano si tatay kasi may pambili naman, may mga naipon naman, pero nasunugan po kasi sila katekram. Pero dapat siya maka-counseling, katekram. Kailangan maka-counseling siya. Kung meron tayong mahingan ng tulong dito sa DSWD na pwede siyang pa-counsel. Or, kasi sobrang layo nito katekram eh. Gusto ko sana magstay muna siya doon para kagaya ng mga counseling, yung pati si nanay. Actually, hindi lang si Ate Lovely yung kailangan counseling eh, pati si nanay eh. Kasi hindi masaklaw ng isip ko talaga na nangyari na sa buhay niya ng ganong 9 years old. Na ano po yung utak niya sa ganong nadungisan po yung niya. Yung ganon. Ano yung naiintindihan mo na ngayon natin bago kami umalis? Sa mga lahat, buhat nung una tayo nag-usap hanggang ngayon. Ano yung parang naiintindihan mo na tumatakbo sa isip mo? Gusto ko lang malaman. Naintindihan ko po yung dapat muunahin muna yung pag-aaral. Bawal mo na boyfriend. Saka na mag-boyfriend pagka medyo malapit na dun sa kuta ba? Yung baboy mo, wala na. Nandun iba ba? Nay, itabi niyo to pang baon-baon niya, ha? Nandito kami para matulungan kang umayos yung buhay mo, no? Opo. Tignan mo ako. Bala-balang araw, pagka yung nakatapos ka, mas madali yung buhay mo. Hindi ganito, no? Mas mabibigyan mo ng magandang buhay ang mama mo, stepfather mo, mga kapatid mo. Isipin mo ganito. Paano kung di tayo nagkatagpo? Nagpatuloy kayo sa magulong buhay. Ano yung parang nararamdaman mo ngayon? Masaya po kasi po makakapag-aaral po ako. Kahit nagkahiwalay kayo nung makakabalik ka sa pag-aaral, naging mas parang payapa ka ngayon. Opo. Yung nararamdaman mo, Opo. yung pag-iisip mo. Opo. Yun yung maganda na eh. Kasi, kung nagpatuloy tayo doon kasalanan, ano mangyayari? Magulong buhay po. Mapapahama ka. Yan yung ayaw kong mangyari, yung mapahama ka, no? Nay, mas maganda bago kayo matulog, lagi namin ginagawa to, kaming pamilya, bago matulog, pagpe-praise and worship kami, tapos magpe-pray kami sabay-sabay. Lagi niyong gagawin yun para mas nagiging matibay po yung relationship, unang-una kay God, tapos yung samahan niyo. Natututunan ng mga bata paano dapat yung gawin bilang isang nanay na ginaguide mo yung mga anak mo sa ganun. Yung paglapit sa ating Diyos. Kasi napakahalaga po nun. Yung nakukonect po natin yung mga anak natin sa ating Diyos. Tay, thank you ulit sa Ako sobra po akong... Salamat din sa at kayo ang
ligtas ng kanyang pagkakamali. Sobra po ako napaproud sa inyo, Tay. I'm so proud of you, Tay. Salamat. Ah. Magtulungan po tayo, Tay. Para magabayan po tong bata. Magkaroon po ng magandang bukas. Pagka nakita nyo dyan yung lalaki, anong gagawin nyo, Tay? Itaboy. Akala ko kukuha kayo ng baso kasi may dala siyang bote. Hindi siguro. Hindi, Tay. Kasama sa bigat ay. Oh, may Basta nakapito. ngayon ang masasabi ko siya binana dito. Sana wag na yun. Sana. Huwag mahiging matigas ang gulo. Yeah. Tumpad naman sana na pangako na hindi na siya pupunta dito. Nay, isa na lang. Pagka hindi tayo nasunod sa ating Diyos, anong nangyayari? Papahamak. Kaya kung gusto nating umayos yung buhay natin, magkaroon ng magandang plano, desisyon, susunod po tayo sa ating Panginoong Diyos. para hindi po Pahamak. Okay. Yun lang po. Magtulungan po tayo, no? Para sa mga bata. Tay! Salamat po sa mga binigay niyo po sa amin tulong. Sa Well, pinamili niyo po. welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Especially sa mga bata. Salamat sa nagawa ko niyo. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa mga bata. Salamat po Ba't ka nagpapasalamat? sa binigay niyo pong tulong. Nagtagligtas sa iyo. Sa hinaharap mong kapahamakan. Si tatay, ano po yung sinabi niyo, tay? Ay, maraming salamat sa pagligtas dito sa anak-anakan ko na papunta sa kapahamakan. Kasi ayaw po ng Diyos, ayaw po ng ating Diyos na lalo na yung mga ganyang angel na napapahamak po sila. Dapat tayo mga magulang, yung unang-unang puprotekta sa ating mga anak. Pasensya na po kayo. Okay lang po. Kailangan nyo pong talagang i-observe po yun sa ano nyo. No? Wala po. Sige po. Wala po problema. Mm.